Hi guys! Welcome to my channel. So, today po, ang i-share ko po sa inyo is paano natin malalaman ang status ng ating 730 nung nakaraang taon. So, nag-file tayo ng 730 2024 para sa ating income ng 2023. So, paano po natin malalaman yung status niya? So, mas mabilis po natin malalaman ang status niya kung pupunta po tayo directly sa site o sito ng Agencia de Letrate. So, kailangan lamang po meron kayong access dito. So, pupunta po kayo dito. I-click nyo po itong Accedi Area Reservata. So, ano yung kailangan natin? So, may mga options po tayo para maka-access po tayo. So, pwedeng speed po, tramite speed. So, marami po tayong klase ng speed. So, pwedeng post-ED na Mirial, Lepida, InfoChurch, Shelter, etc. So, ayan po yung iba't ibang klase ng speed na sakaling meron tayo. So, next po is pwede rin po through our electronic uh, document card o yung ating karta de identita elektronika, yung ating electronic identity card or yung ating namang isa pa rin pong possible ay yung through GNS o kaya naman po ay yung FIS Online or Entratel at ang last pong option is yung sister po na access. So, usually po, speed ang ating ginagamit. Kung walang speed, yung electronic card na identity card natin. So, meron din po ako noon. Yun din po pag minsan ang ginagamit ko. So, once na nakalagin na po tayo, dito tayo pupunta sa ating Cassetto Fiscale. Hanapin nyo ang Cassetto Fiscale. Okay? And then, pupunta kayo sa Dichiarazione Fiscale. So, merong home, anagrafica, Dichiarazione Fiscale. So, dito tayo pupunta. Once na nandito po tayo sa page na to, ang una po mag-a-appear ay yung ating certificazione unica. So, kung marami siya, ilan yung code nyo? So, certificazione uniche. Nakalagay dito, 2024, Reddity 2023. So, in this case po, tatlo yung code ang ating client or ng tao na tinutukoy natin. So, dito po tayo pupunta sa tab o sa kwadro ng modelo 730 para sa deklarasyone ng ating Reddity. So, 730, modelo 730. Ang unang status na pwede ng ating declaration ay dichiarazione pervenuta. Kung sa significa, anong ibig sabihin? Ibig sabihin, yung ating dichiarazione ay na-receive. So, receive pa lang po siya. Okay, nakalagay dito. Stato di lavorazione, dichiarazione pervenuta. Okay, ayan, pervenuta po. So, mapapansin nyo, meron din tayong tipo dichiarazione. So, marami rin pong klase ng declaration. Itong sample na to is correttiva nei termini. Anong ibig sabihin ng correttiva nei termini? So, ibig sabihin, itong declaration na to ay nagkaroon ng correction. Okay, ano yung possible correction niya? Pwedeng sa redito, pwedeng dinagdagan, binawasan. Pwede din sa onere deducibili o yung mga pwede nating i-declare na deductible expenses para mapababa yung income natin. Pwede rin namang pong para sa detrazioni o yung para sa deductions, yung mga detrazioni kung may yung halimbawa ay mga expense espese natin, espese detrayable kung may yung mga espese sanitaria, yung mga ganon, etc. Ayun po siya, kung nagkaroon ng pagbabago o adjustment na ikinorek. So, ang tawag sa kanya magkakaroon ng dichiarazione correttiva. Okay? So, in this case po, pervenuta pa lang. Na-receive pa lang po yung ating declaration. Ang susunod po dyan ay yung dichiarazione in fase di liquidazione. So, anong ibig sabihin ito? So, meaning in the process of liquidation, ongoing checking and verification. So, gine-check pa siya, vine-verify yung lahat ng information o dati o data na input doon sa compilation o compilazione ng ating 730. So, ito yung isang example. Okay? So, inifile siya noong August 4. So, dito ang tipo dichiarazione niya is congiunta, 730 senza sostituto, stato di lavorazione dichiarazione in fase di liquidazione. So, ongoing checking and verification. Yung tipo ng dichiarazione niya is congiunta. Anong ibig sabihin? From the root word, conjunta. So, may conjuge. Conjuge, ibig sabihin sa mag-asawa ito. So, yung mag-asawa, nag-file siya sabay sa isang kompilasyon pinagsama. Okay? Ng 730. Ang ginawa senza sostituto, ibig sabihin, yung sostituto de posta kung saan marireceive yung reimborso ay through IBAN o sa konto kurente. Pwede rin kasi naman na gawin na marireceive siya through payslips, yung asyenda ang magbibigay. Idalagay sa payslip, isasabay sa cedolino o yung monthly na salary. In this case po, senza sostituto, so through IBAN siya marireceive.
So, yung susunod po natin ay, by the way guys, please don't forget to like, share, and subscribe. Kung nandito kayo sa YouTube channel ko, mag-subscribe po kayo para once na may new video upload ako, ay maka-receive kayo ng notification. Kung sa Facebook ko naman, so yung Facebook ko, yung Jean MD Averion, don't forget to follow. YouTube, Jean Averion. Okay? So, ang nusunod pong steps o fase o status is yung dichiarazione liquidata. Anong ibig sabihin po nito? So, it means that the agency has completed the process of verifying and processing the tax documentation in an automated manner, confirming the correctness of the declaration. Okay? So, kanina in fase pa lang siya ng liquidation chinecheck. Ngayon, na-confirm na lahat ng declaration doon, yung compilation, lahat ng dineclare na information ay tama. So, already verified and has determined the precise amount to be settled or to be paid. So, na-determine na siya. So, anong makikita natin? Okay? Dito makikita natin. So, ito another example siya. Ibang tao ulit siya. So, ang data presentation niya is noong July 12. Tipo dichiarazione 730 senza sostituto. So ito yung normale lang na 730. Isang tao lang ang nag-apply, hindi siya congiunta. Stato di lavorazione dichiarazione liquidata kailan? Noong January 21. So dito, noong January 31 na-confirm na tama yung compilation, lahat ng data ng info is tama, correct po siya, at na-determine na din kung magkano yung marireceive niya o marireimborso niya. So, hindi pa siya dyan nagtatapos. Ano po? Para malaman natin kung talagang narimborso na o kung kailan darating ang rimborso, pupunta po tayo doon sa panibagong tab. Itong rimborsi. Kanina po, nandito tayo sa dichiarazione fiscale. So, dito po tayo pupunta sa rimborsi na tab. I-click nyo po yan. Okay? So, kung makikita nyo po dito, same po siya yung data presentation. Ito yung kaninang huling sample natin. July 12 po siya. May data na naman na panibago. Data convalida. Okay? February 26. Kanina, balik tayo dun sa naunang page. Okay. Okay. Dito nakalagay dichiarazione liquidata. Kailan siya? January 21. So na-confirm, okay, na-correct yung information na nakalagay, lahat ng data na determine yung price o yung amount na i-reimburse sa'yo to be settled or to be paid, na-determine siya January 21, okay? Pero, okay, na-convalida siya or na-validate siya is noong February 26. So, after 1 month pa na-validate. Na-validate meaning, dito, yung ating refund, binalidate siya at na-determine din siya kung kailan marireceive yung payment. So, refund validation date determines when you will receive your payment. Okay? This date indicates that your declaration has been verified and your refund approved. So, dito na-verified yung pinirases kanina na na-confirm yung correctness, verified ulit siya at yung refund po na ibibigay ay na-approve na. So, dito siya na-approve sa date na to noong February 26. So, hindi agad-agad, hindi subito. And then sa ilalim, situazione rimborso, makikita nyo, a breve sarà emesso ordinativo di pagamento. So, the payment order will be issued shortly. So, ngayon ay March. In-screenshot ko to nung nakaraang linggo. So, meaning baka itong darating na linggong ito o sa susunod na linggo, marireceive na nung dichiarante ang kanyang reimborso. So, punta pa rin tayo sa isa pang example. Dito pa rin po tayo sa tab ng reimborsi. Okay? 2023. In this case naman po, yung isang client naman po, nakuha na niya yung reimborso niya. So, kung in case na nakuha na yung reimborso niya, ganito ang makikita nyo, importo reimborso. So, nakalagay na yung amount. Kundi na ipadala na sa kanya, na-receive na niya. So, ganun lang po ang pag-check ng ating 730 kung anong status niya. Okay? So, sa next video presentation ko po, i-share ko po yung mga bagay na dapat yung tandaan pag mapa-file kayo ng inyong 730 para walang maging problema, hindi magkaroon ng pag-uulit, hindi magkaroon ng problema, may pending siya. Okay?
So, for more videos po, you can browse on my channel, sa YouTube channel ko po. Okay? So, thank you guys for watching. Please don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel or sa Facebook ko po. Mag-follow po kayo para kung may bagong akong new video upload, ay makareceive po kayo ng notification. So, thank you guys. God bless everyone and keep safe. Bye!